Ano pa nga po ba ang maihahandog namin, Panginoon? Liban sa aming mga buhay, liban sa aming mga puso, na kahit kami po ay maruruming basahan lamang, ay pinulot mo, nilinis mo, Panginoon. Salamat po dahil sa kabila ng aming mga karumihan, tinanggap mo kami at niyakap. Salamat sa iyong sukdulang biyaya. Kaya nandito po kami, Panginoon, sa umagang ito. We come before you today with a grateful heart. Punong-puno ng pasasalamat ang amin pong mga puso sa lahat ng mga bagay po na ginagawa mo at patuloy mo pang gagawin, Panginoon. Salamat po sa regalo ng buhay. Salamat po may hininga pa kami. Tumitibok ang aming mga puso. Salamat sa kalakasan na kami po ay muling makabangon, makapagtrabaho, makapag-aral at magawa ang mga dapat naming gawin sa araw po na ito. Thank you, Lord, for your mercy that is new every morning and your faithfulness, Lord, that never runs out. Even though at times we are faithless, but Lord, you remain faithful. Napakatapat mo sa iyong mga pangako. At ito po ang pinanghahawakan po namin, Panginoon. That even though we don't fully understand what we are going, Panginoon, sa aming mga buhay, may mga panahon po na may mga katanungan din kami sa aming mga isipan. Pero salamat for reminding us of your promises. And so, Lord, nagtitiwala po kami sa iyo, Panginoon, that you are working all things together for our good. You are working and you never stop working, oh God. Even when we don't see it, even when we don't feel it, Lord, you are moving. You are doing something, God. Kahit po sa kabila ng mga hurts and pains namin, even in our brokenness, you are doing something. Meron kang ginagawa, Panginoon. Kaya pinipili po naming magtiwala sa inyo. Na kahit umiiyak kami ngayon, kahit hirap na hirap po kami, Panginoon, pinipili pa rin po naming isuko ang lahat sa iyo. Kasi nagtitiwala po kami. Ikaw ang may-ari ng aming buhay. And you know what's best for us. You know what's best for us. Lord, this morning, every plan, every thought, every decision, we lay everything at your feet. Tanggalin mo, Panginoon, ang mga bagay na hindi mula sa iyo. Mga bagay na hindi align sa kalooban mo. Cleanse us. Cleanse our heart. Renew our mind, Lord. And realign our spirit to your purpose. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa mga panahon po na may pinagdadaanan ng iyong mga anak, kung sila man po ay nangihina, Panginoon, when they feel anxious, Lord, hallelujah. O kung may mga bagay man po na unsure sila, sa oras po na ito, be our guide, be our strength, Lord, and be our peace. Father, go before us today. Cover us with your presence po. Balutan mo po kami ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Guard our hearts, Lord God, from any fear na nilalagay ng kaaway. Kung may mga doubts siyang nilalagay, discouragement, Lord, this time, our melody will be our weapon. And we choose to worship you, Lord. We choose to worship over worrying, Panginoon. Mas pinipili po naming sumamba sa iyo, Panginoon. And I declare, Lord, that no weapon formed against us shall prosper in the name of Jesus. No weapon formed against us shall prosper. Hallelujah. Lord, I pray in Jesus' name, hallelujah, in the name of Jesus Christ of Nazareth, let every plan of the enemy be canceled in Jesus' name, in Jesus' name.
Hallelujah. May you cover us tightly with your most precious blood. Lahat po ng atake ng kaaway, lahat ng binubulong ng kaaway at mga basurang nilalagay niya sa aming mga isipan ay hindi magtatagumpay, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, I declare, Lord, that we walk under your protection, under your grace, under your favor, and under your blessings, Lord. In Jesus' name. Lord, I rebuke the works and plans of the enemy. Lord, sinabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, hallelujah, kung ano man po ang talian namin sa mundong ito ay tatalian mo dyan sa kalangitan, at ano man ang pakawalan namin dito, Panginoon, ay pakakawalan mo dyan sa kalangitan. So Lord, we bind the strong man, we bind the works and plans of the enemy, we bind lahat ng mga demonyo, Panginoon, in Jesus' name na umaatake po sa amin. At Lord, pinapakawalan po namin ang iyong pagpapala, ang iyong anointing, ang iyong presensya sa aming mga buhay, Lord God. Kumilos ka, katagpuin mo ang pangangailangan ng iyong mga anak. Katagpuin mo ang bawat isa po sa kanila. At magpadala ka pa ng maraming mga tao dito, Lord God, na makakakilala po sa inyo. Lord, salamat sa lahat ng mga first-timers. Salamat sa mga bago na nakakapanood po ng live po na ito. I pray, O God, na ito ang maging araw, Panginoon, ng kanilang kaligtasan. May this day, Lord God, hallelujah, magsimula ka ng mga bagong bagay sa kanila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Patunayan mo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. And it's no accident why they are here, why they are watching this live stream, Lord. Lord, reveal yourself to them. Mangusap ka sa mga taong ito, wherever they are, from the Philippines or from abroad, Panginoon, mangusap ka sa kanila. At dalangin ko, Panginoon, na magkaroon po sila ng desire, Panginoon, na mas lumalim ang kanilang relasyon sa inyo. Hayaan mo na makasama namin sila sa community po na ito. Maging katuwang sila, Panginoon. Maging katuwang sila sa mission po na ginagawa po namin sa pangalan ni Jesus. May you speak, Lord, sa kanilang mga puso, at wag na po silang lumayo sa iyo. Wag na po silang lumayo sa iyo. Pwede po ba nating sama-samang ideklara ang declaration po natin? Sabihin lang po natin, sabayan niyo po ako, sabihin natin, I am chosen by God. I am covered by His blood. I am led by the Holy Spirit. I am not late. I am right on time in God's perfect plan. I declare that doors no man can shut will open for me. I declare clarity where there was confusion. I declare peace where there was anxiety. I declare strength where there was weariness. Sabihin po natin, no matter what I face, I will trust you. No matter what I feel, I will worship you. No matter what happens, I will choose faith over fear. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. And yeah, happy and blessed morning. Nalobat ata yung teka lang, charge ko lang. Amen and amen. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Amen. Praise God. Sa oras po na ito ay i-welcome lamang po natin. Teka lang. I-welcome po natin lahat ng mga first-timers, praise God, na sa unang pagkakataon po ay nakasama po natin sa atin pong live devotion for today. Kung kayo po ay mga first-timer, ilagay nyo lamang po me at kung saang lugar po kayo nanonood so that ma-shoutout po namin kayo at ma-welcome po namin kayo dito po sa live stream. So God bless po sa lahat. Yan. Me at kung saan po kayong lugar nanonood. Yan. Si Johnny from Tarlac, Mami Lovie from Pampanga. Good morning po sa inyo. Si Winnie from Baguio. Hallelujah. Praise God. Si Neng Ivan from Nueva Ecija. Anika from Gamaca, Quezon.
Joyce from Iloilo, si 8 from Nueva Ecija, si El from Pangasinan, Mikay from Bukidnon, AB from Iloilo, Renelyn from Imus, Richard from Batangas, Chris from Leyte. Amen. Si Tomato A from Quezon City, pero from Quezon Province talaga siya. Si Tep from Negros Oriental, Jaira from Nasug Bukol from Nueva Ecija, Soft Heart from Manila, Ness from Davao, hello po sa inyo. Cool from Nueva Ecija, ayan, si Stoneheart from Cubao, John Carl from Davao, hello po, me from Canada, Dieter and Charles from Taiwan, hello po sa inyo. Si Dieter Paras ba yun? Ayan, si Badot from Melbourne, Australia, Robbie from Pasig, G from Pangasinan, praise God, Mama Nika from Japan, Kagawad Roan from Manila, Tondo, hello po sa inyo. Ayan, praise God. From Pandacan si Dez, okay, si Dieter Paras pala yun. Lenny from Makati, Tadasha from Davao, Mama Nika from Japan, Cebu, si Island Boy, hello po, Joy from Quezon City. Yan, si CLE from China. Amen. Yan. So, welcome sa lahat ng mga first-timers. Heart-to-heart community, let us all welcome our first-timers po. Yan. Welcome natin lahat ng mga first-timers. Praise God. Yan. Welcome po. At kung gusto nyo po na mag-join sa amin pong community at mag-join po sa mga group chats, pwede po kayong pumunta sa FB at i-search nyo lamang po itong Heart to Heart at lalabas na po yung page natin dyan. So, mag-message lamang po kayo doon para masagot po kayo ng mga moderators po natin. Mga admin and moderators po. Yan. Message lang po kayo sa ating FB page. Just search Heart to Heart. Yan, Heart to Heart po. So, paki-subscribe na lang din po sa atin pong mga social media platforms. Sige po, bibigyan ko kayo ng time. Pwede po ba napunta kayo saglit sa, punta kayo saglit sa YT, sa Red App. Yan. So, search nyo lang po, Harold Cruz. Tapos balik po kayo dito, Yan. So, konti na lang. 48 na lang ang kulang natin. 48. So, punta kayo. Sana may mga 48 na mga first-timers. Punta kayo sa YT. Tapos, search nyo Harold Cruz. Tapos mababalikan nyo po lahat ng mga devotion, mga past devotions po natin. Mga previews na live po natin dito sa TikTok. So, pwede nyo mapanood dyan. At maganda po dahil chapter by chapter po ang pinag-aaralan po namin. Yan. So, praise God po. So, punta kayo sa YT, search nyo Harold Cruz, tapos subscribe sa atin pong YT channel. Tapos punta kayo sa FB, tapos search nyo lang to Heart to Heart. Yan. So follow nyo lang po iyan, then mag-message po kayo. May sasagot po sa inyo doon para malaman nyo kung paano po kayo makaka-join sa amin pong FB community at sa amin pong mga group chat. Yan. So, follow nyo lang po yan. Okay? Nandyan po, mag-update po tayo. Yung mga updates po natin, nasa group chat po iyan. Yan. So, maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe. Pwede kayong manood po dyan. Pero everyday naman tayo nagde-devotion everyday. So every morning, simula po ngayong araw ay 8 a.m. na po tayo. 8 a.m. Tapos sa gabi naman po ay around 7 p.m. din po. Pero nagme-message tayo if ever may mga changes doon po sa group chat. Yan. So yung Harold Cruz po na may hawak na microphone at nakataas yung kamay. Ganyan. Yun po yung picture ko sa YT. Yan. So search nyo lang po. Yun. Praise God. So, follow nyo lang po. Follow, subscribe. Amen. Praise God. So, mag-update lang po pala ako kasi sino po dito yung mga wala kagabi? Yan. Kasi kagabi, nag-devotion din kami. Umabot din mga 400 to 500 din. Yun na ata yung steady natin So, nag-update na ako sa kanila dahil kahapon po. Kaya wala tayo ng morning devotion kahapon dahil nagpa-check up po ako. And praise God, ito na po yung result para sa lahat ng mga umaattend sa umaga. So, praise God po. Diba, inuubo ako for the past 3 weeks. Wala ako. 3 weeks akong inuubo na. Then, ito na ang result ng x-ray. Praise God dahil clear. Yan. Palakpakan naman natin si Lord. Clear ang atin pong x-ray. So, normal chest x-ray. Both lung fields are clear. Praise God. Heart is not magnified.
and bony thorax is intact. So wala namang nakita sa x-ray. So praise God. Yan. Tapos, sa dugo naman. Sa dugo, ang medyo mataas po sa akin ay uric, tsaka yung bad cholesterol. Pero konting-konti lang. Lumagpas siya ng konti doon sa normal range. So yun yung mga, kaya ako nagwo-walking every morning. Kanina, bago ako mag-devotion, nag-walking muna din ako sa labas. Ganyan. Tapos, proper diet. Yon. Kaya ngayon, yun yung ginagawa ko sa ganun yung ginagawa ko. Okay? Kaya, alam nyo na, diet, exercise, workout. Hindi pa ako nakabalik sa gym ulit eh. Hindi pa ako nakabalik. Dahil nga na-busy ng mga nakaraan. Saan po pwede? Sa FB po, ito. Search nyo lang sa FB, Heart to Heart. Lalabas na po yun. So yun po. Tapos congratulations po sa ating lahat. Sa lahat ng tumulong sa atin pong outreach last Sunday sa Quezon Province. Nagkaroon po tayo ng donation drive at nakalikom tayo ng 40,000. Almost 40,000 po. Pero ito ang kabutihan ang nangyari po last Sunday po at all glory to God. Teka lang po, inom lang ako ng water. So, yon. Pass as lang po yung morning devotion evening. Hindi, magkaiba po iyon. Magkaiba. So, last Sunday po, right after ng atin pong Quezon Province na mission trip, nagpunta tayo sa community po doon, nagbigay tayo ng tulong, pero to God be the glory dahil konti lang yung nagastos natin. Kasi merong mga foreigners na sumama, nag-volunteer din sila, then nagbigay din sila ng amount. So ngayon po, hindi natin nagastos lahat yung 40,000, kaya may magagamit pa tayo for the next mission. Amen? So, ang maganda doon, hindi na tayo nagrentang sasakyan, libre na yung sasakyan, may pakain na rin, etc. So, talagang konti lang yung nagastos natin. Okay? Tapos sila yung nagpakain, nagbigay ng mga gifts. Pero nagbigay din tayo sa kanila. Ang mga binigay natin, laruan, mga damit, kawan, plato, yan. Iniwan na natin sa kanila yon. So, praise God po. Praise God. Sa lahat ng mga nakiisa, tumulong, sumuporta, salamat sa ating lahat. Kasi po, sabi ko nga sa inyo yung pinagsama-sama natin, lumaki, at ngayon nagagawa nating tumulong sa iba. Kaya all glory to God. Palakpakan natin si Lord. Amen. At salamat po sa inyong tiwala. Salamat po sa inyong suporta. Salamat po sa inyong mga panalangin. Grabe si Lord. Kaya tuloy-tuloy pa rin po. Ngayon, tuloy-tuloy naman yung mga missions natin. So, if ever na gusto niyo pong magbigay, mag-support, doon na lang po sa Cash G ni Sister Clarice. Doon na lang po kayo mag-send, no? Tuloy-tuloy naman po ang ating gagawin. At sa lahat ng mga mission partners natin, it's all recorded, no? It's all recorded. So, praise God. Thank you, Jashin. God bless you. Yun. So, God is good. Amen. Marami siyang ginagawa sa ating mga buhay at alam ko na marami pa siyang gagawin sa community po na ito. Para sa kaalaman po ng mga first-timers, we just started this live last July 28 po. At tuloy-tuloy na yon hanggang sa lumago tayo ng lumago. Ngayon po, 46.3 na tayo. At tuloy-tuloy pa rin po yung mga mission na ginagawa natin. We are sharing the gospel here in TikTok. And we are also doing missions. So, last time po, nagpunta akong Cebu, Davao, at yun po ay sa pagtutulungan ng mga ng community po natin. Nagtutulong-tulong po talaga. For example, may disaster sa ganitong lugar, magtutulong-tulong kami, tapos ako yung pupunta dun sa lugar na yon, ibibigay namin yung tulong. Ganon. So, we want people na ma-reach talaga, makakilala sa Lord. More lost souls to be saved. Yun talaga ang gusto po namin eh. Maraming tao makakilala. At syempre, kaya tayo nandito sa TikTok kasi maraming tao dito. Gusto natin maraming tao ang makakilala kay Lord. Yes. At kabilang na po kayo doon. Kaya kung kayo yung tao na nanlamig, na wala sa pananampalataya, nag-backslide, o wala talaga at all na relationship kay Lord, malaking tulong ang community po na ito. So, meron tayong mga group chats na pwede nating salihan. Yes, Lady Neil, welcome ka dito.
Marami dito mga dati na parang mga hopeless, discouraged, takot, maraming alalahanin, maraming kabigatan. Pero ngayon, araw-araw nanonood. Maraming tao na nanonood po dito sa live stream natin. Kaya, pagpatuloy lang po natin. So, bago tayo mag-start ng devotion, tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-tap ng ating mga screen. Alright? Tapos, sama-sama nga po ulit tayo, i-share, i-repost, tapos i-share nyo sa lahat ng mga friends nyo dito sa TikTok. Yan. Pati sa mga ibang social media platforms, i-send nyo itong link, i-repost natin, i-share natin para maraming tao pa ang makakita at mabago ang buhay, mapagpala, makaranas ng himala mula sa atin pong Panginoon. Amen. Praise God. Yeah, kain na po kayo. Kumain na ako bago ako mag-live. Nag-oatmeal ako kanina. Yeah. So, God bless you, Lady Neil. God bless you. Nood ka lang dito. Malaking tulong din po ang yung pagtatap natin. Yan. Pag-share at repost. Then, yung mga pagsasend po natin ng mga Heart Me, Popular. Yan. So, malaking tulong po iyan para ipakita tayo sa algorithm ni TikTok. Yan. At kung hindi pa kayo kabilang sa amin pong fan club, just join po. Ayan. Click nyo lang po iyan. Para meron kayong badge name sa tapat, sa gilid ng inyong pangalan dito po sa TikTok. So, I think sabi nila, isang beses daw yan sa isang araw para magliwanag. Para may liwanag siya. Salamat po. Thank you for joining. Salamat. Tapos may makikita kayo dyan yung mga daily popular something. Alam ko yung may mga gifts din na na nagpapataas din ata siya ng ranking natin dito po sa TikTok. Yan. Praise God. So, ang schedule natin, yes po. So, tuloy-tuloy pa rin po tayo, no? Tuloy ang atin pong schedule sa Taiwan. So, I'll be in Taiwan this coming February 9 to 22. Yan. So, 9 to 20. Nakabook na po yung ticket nun. Meron na. Yan. Saka pag araw-araw nag-heart me, gumaganda ang heart me na emoji. Okay. Nagle-level up ata siya. Oo, nagle-level up. So, pagandahin nyo yung heart me. Parang may mga level up dito sa TikTok eh. Good morning po, Almera. Good morning. So, yun. Ano pa ba? Everyday. Yeah, tap, share, and repost. Okay, so are we all excited po to hear the message for today? Sino po ito excited ng mag-aral? Genesis chapter 27. Amen. Yan, excited na tayo. Genesis chapter 27 na po tayo. Jacob gets Isaac's blessing. Yan. So ito, maganda rin yung pag-aaralan po natin ngayon. Excited? Malaking tulong talaga yun, no? Kagabi, ang ganda rin ng devotion natin kagabi. Daming mga insights. Alam ko na maraming tinuturo ang Panginoon po sa atin. At nawa, hindi lamang po tayo basta matuto, pero mai-apply natin lahat ng mga napag-aaralan po natin. Yan. So, Genesis chapter 27. So, ang title po ng ating pag-aaral, ika-copy-paste ko na lang ulit. When God's purpose prevails over human deception. Wow, Chelsea, review, pero nagulat ako po naging result kasi lahat po pasado. Amen. Congratulations, Chelsea. Yan. So this is the title of our topic for today. When God's purpose prevails over human deception. When God's purpose prevails over human deception. Moderators, lumabas ba sa inyo? Paki-ano na lang po. Paki-pin. Yan, salamat. When God's purpose prevails over human deception.
Hi, Bri! How do we get up again when you're seen from last? Siyempre, una, kailangan aminin mo sa Lord na nangyari na, it happened, di ba? Wala ka na magagawa doon. You cannot erase it, you cannot change it, just accept it, admit it before God. Sabihin mo sa Lord, Lord, nagkasala po ako, patawarin mo ako. Then have this repentant heart. Go back to Him. No? Lapit ka ulit sa Diyos, suko mo, magpalinis ka sa Kanya, and ask for forgiveness. That after that, siguro hindi naman agad-agad, pero may mga time na makakaramdam ka pa rin ng mga guilt, ganyan. Pero wag mong paniwalaan yun, kasi galing sa kaaway yun. Kasi kapag ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon, patatawarin ka niya. So just go back to Him. Okay? Pray, surrender, repent. So God bless you. God bless you, Jacqueline RC, sa iyong CLE board exam. Whew. Okay. So when God's purpose prevails over human deception, at makikita natin yan dito po sa kwento ng Genesis chapter 27. Ang pagtatapos po ng Genesis chapter 26, di ba, naging peaceful, di ba? Doon sa well. So naging peaceful yon kasi mas pinili ni Jacob ang kapayapaan kaysa sa mga dispute, kaysa sa kaguluhan at pag-aaway-away. So pinili ni Isaac yon. So ngayon naman, this time, sa Genesis chapter 27, ang opening ng kabanatang ito ay patungkol po sa deception. Panlilin lang. Okay? Nako, maganda ulit. Maganda yung topic natin. So this chapter is filled with manipulation, favoritism, and broken trust. Okay? So yan po, yan ang makikita natin dito sa Genesis chapter 27. Manipulation, favoritism, and broken trust. Pero, sa kabila ng mga ito, nanaig pa rin ang kalooban ng Panginoon. God's purpose still moves forward. At ang Genesis chapter 27 po ay patungkol po about the Lord's sovereignty. Okay? The Lord's sovereignty. So God's sovereignty is not stopped by human failure. No, God's perfect plan will still prevail at the end of the day. Ayan. God's sovereignty is not stopped by human failure. Okay? Siguro hindi ko natatanungin kung ilan sa atin ang nagkamali na sa buhay. 'Di ba? Lahat naman siguro tayo may... Sino dito walang pagkakamaling nagawa? Meron ba? Yun ang tanong ko. Sino dito walang nagawang pagkakamaling desisyon sa buhay? Meron ba? Kapag meron, lilibre ko. Pupuntahan kita sa bahay niyo. Perfect yarn. Diba? Ang mga bata nga nagkakamali eh. Tayo rin, diba? Hindi ibig sabihin na natututo ka sa buhay, wala ka ng pagkakamaling magagawa. Kahit na ang pinakamatalinong mga tao. Kahit nga si Solomon, di ba? Ang pinakamayaman at ang pinakamatalinong tao na buhay sa buong mundo. Nagkamali pa rin. Kasi bakit? Napakadaming asawa eh. Di ba? Mabot ng 1,000. Di ba? Pinakamatalinong tao na yon. So ngayon sa atin, mga kapatid, kahit sabihin mo na, ay matured na ako. No? Ay marami na akong experience sa buhay. Marami na akong karanasan. Diba? Hindi. May pagkakataon na susubukin pa rin po tayo. At may pagkakataon na magkakamali pa rin po tayo sa desisyon na atin pong pinili. May mga pagkakataon. But again, sabi dito, God's sovereignty is not stopped by human failure. Hindi naman nahinto eh. Diba? Ang plano ng Diyos dahil sa pagkakamali natin. Ibig sabihin, pwede kang bumangon. Pwede kang tumayo ulit. Amen? Pwede pang mabago ang mga susunod na kabanata ng buhay mo. Failure is not fatal. Your present and your future cannot defined by your past mistakes or failures. Okay? So, hindi porket nagkamali ka nung nakaraan, pagkakamali na yung buong buhay mo. Hindi porket nabigo ka nung nakaraan, bigo na yung buhay mo. Meron pang magagawa. Meron pang kayang gawin.
Lahat may chance na magbago. And God is the God of second chances. Nagbibigay lagi siya ng pagkakataon sa atin. Okay? So, hindi porkit nagkamali ka, nabigo ka, habang buhay, ganyan na yung buhay mo. Okay? Meron pang kayang gawin ang Panginoon sa'yo. Nagkamali ka ba nung nakaraan? Kaya pa yan. Pwede pa. Diba? May magagawa pa ang Diyos. Sabi nga dun sa kanta, alam kong may magagawa ang Diyos. Diba? Alam natin may magagawa ang Diyos. Meron siyang kayang gawin. So, ang insight dito pong Genesis chapter 27, bago pa po isilang si Esau at si Jacob, no? Dineclare na po sa Genesis 25. Kung babalikan nyo, di ba? Sa Genesis chapter 25, verse 23. Ito yung mamamatay na si Abraham. Genesis 25, verse 23. Sabi dito, one nation will be stronger than the other, and your older son will serve your younger son. Maglilingkod daw yung mas nakakatanda sa mas nakakabata. Naalala nyo ba yon? Genesis 25 to 20, verse 23. So ngayon, nagkaroon ng kaganapan dito. No? Dineklara na po yun dun sa Genesis chapter 25 verse 23. The older will serve the younger. No? At dito po sa Genesis chapter 27, instead of trusting God's word, ang pamilya po, okay, the family tries to control the outcome. No? Tinry nila na manipulahin at kontrolin ang sitwasyon. Okay? Para makontrol nila yung outcome. So God allows human choices, but His divine purpose remains intact. Tingnan po natin. Makikita natin dito. Okay? So ito ay kwento ni Jacob at ni Esau about doon po sa blessing na ibibigay na ni Isaac. Kasi mamamatay na po dito si Isaac Nahina na siya. So one day when Isaac was old and turning blind, he called Esau, his older son, and said, "My son, yes, father." Esau replied, "I am now an old man, and I don't know when I may die. Take your bow and a quiver full of arrows and go into the open country to hunt some wild game for me. Prepare my favorite dish and bring it here for me to eat. Then I will pronounce the blessing that belongs to you, my firstborn son, before I die." Okay. So, point number 1. Tingnan natin. Point number 1. Makinig po kayo Ito makakatulong din to sa mga magulang. Okay, kung paano siguro makakapagdagdag ng learning sa atin, paano magpalaki ng anak, etc. Lalo na kung may mga anak po kayo. So number 1, favoritism creates division and blindness. Favoritism creates division and blindness. Okay. Again, favoritism creates division and blindness. Dito po sa Genesis chapter 27, makikita nyo po dito sa verses 4 and 5. Makikita po natin, "Prepare my favorite dish and bring it here for me to eat, then I will pronounce the blessing that belongs to you, my firstborn son, before I die." So si Isaac po, mahal niya si Esau. Mahal niya si Esau. But Rebecca, sabi dito, overheard what Isaac had said to his son, Esau. So when Esau left to hunt for the wild game, she said to her son Jacob, "Listen, I overheard your father say to Esau, 'Bring me some wild game and prepare for me a delicious meal. Then I will bless you in the Lord's presence before I die. Now, my son, listen to me. Do exactly as I tell you. Go out to the flocks and bring me 2 fine young goats. I'll use them to prepare your father's favorite dish. Then take the food to your father so he can eat it and bless you before he dies." Kita niyo po dito, dito pa lang sa istorya na to, makikita natin, favorite ni Isaac si Esau kasi panganay, older brother.
or older son. At si Rebecca naman, na asawa ni Isaac, ang favorite naman niya dito ay si Jacob. Okay, si Jacob. So siguro mga supporting verses muna. Sa James chapter 2 verse 1. James chapter 2 verse 1. Believers, sabi dito, must not show favoritism. James chapter 2 verse 1. Basahin natin ang buo. James chapter 2 verse 1. Sabi dito, my brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ must not show favoritism. Wala dapat favoritism, mga believers. Kaya sabi ko, makakatulong din sa mga magulang. Kasi ito po, nangyayari sa mga anak. Hindi ko alam kung nangyari na ba ito sa inyo, na meron kayong isang anak na iniisip niya or nararamdaman niya na mas favorite yung mga kapatid niya. Ngayon siya parang nagsa-self-pity siya at yun, malayo yung loob niya doon sa nanay or doon sa tatay niya. At minsan nangyayari yan sa mga panahon na hindi natin namamalayan. Alam ko naman bilang mga magulang, 'di ba? Bilang mga magulang, hangga't maaari, gusto nyo na pantay-pantay ang trato sa mga anak. Pero may mga pagkakataon talaga na iba-iba sila ng ugali. 'Di ba? Iba-iba ng ugali, kaya minsan mas napapansin mo kung sino yung mga kung sino yung mabait, kung sino yung sumusunod, 'di ba? Minsan sabi dito, middle child po, lagi left out. Siguro sa ibang pagkakataon, kasi ako naman po, ako middle child din ako gitna rin ako. No? Pero sa aming magkakapatid, parang feeling ko naman na shower naman ako ng pagmamahal. Kasi pag may mga kailangan ako, nandiyan naman yung parents ko at nagbibigay naman sila. Kaya ito, para sa lahat ng mga magulang, yun talaga doon na show favoritism. Tingnan nyo po, ang nangyari pag-aaralan natin yon. Yung mangyayari kay Joseph, the dreamer. In the latter part of Genesis, makikita nyo po yun. Kung paano siya pinagkaisahan ng mga kapatid niya. Bakit? Kasi nakikita nila, ang favorite ni Jacob, ito si Jacob, kasi magkakaanak yan ang favorite niya ay si Joseph. So, ang nangyari, gano'n na lamang ang inggit ng kanyang mga kapatid sa kanya. Kaya siya nagawang ibenta, itapon, di ba? Ganun po So, may mga pagkakataon po na because of that favoritism na nararamdaman nung mga mga anak natin, okay? Kahit sa church, lalo na kung ikaw ay leader, do not show favoritism to your member. Lahat dapat talaga pantay-pantay. So, dito po si Isaac's physical blindness mirrors his spiritual blindness. 'Di ba malabo na 'yung mata ni Isaac. Pero hindi lamang po physical blindness 'yung nakita natin dito, but also spiritual blindness. So favoritism clouds discernment and damages families. Kasi po, kung babalikan natin doon nga sa Genesis chapter 25 verse 23, meron ng revelation si Lord. Ang revelation, sabi dito, one nation will be stronger than the other and your older son will serve your younger son. So, dapat alam na ni Isaac kung sino ang ibe-bless niya. Kung na kanino dapat ang blessing niya. Tama ba? Pero because of his favoritism to his older son, Esau, nagawa niya na i-bless pa rin. Gusto niyang i-bless ang kanyang anak na si Esau. Doon sa verse bago tong Genesis 27, sinabi na ng Panginoon na dapat nalaman na agad, natanggap na agad yon ni Isaac. Kaso nga, because of his favoritism, hindi nangyari. So we need to guard our hearts against partiality. Alam nyo po, nararamdaman ng mga tao yun kapag may favorite tayo. Di ba? Hindi po ba? Nararamdaman ng mga tao yun. Kahit nasabihin mo, hindi ko yan favorite. Nararamdaman nila. Nadi-discern po nila. Di ba?
Kapag kakain kayo, mas marami yung sa kanya. Kapag nasa mall kayo, mas maganda yung sa kanya. O diba? Paano mo masasabi na nakikita nila yun. Nakikita nila. Kaya sa lahat ng mga magulang na nandito, hindi pa naman late ang lahat, di ba? Kung meron sa pamilya mo na may anak ka na palagay mo parang hindi niya nararamdaman na favorite siya or parang walang halaga. Kasi yun yung dahilan kung ba't lumalayo yung mga anak. Siguro maglaan ka ng oras, di ba? Kung hindi kayo kasi may mga naunawaan ko, may mga pamilya na hindi masyadong open, hindi masyadong vocal, di ba? So, Bert, God bless you, Bert. Okay, kahit hindi tayo favorite tayo ni Lord. So yun, mga kapatid, no? Kung ikaw ay magulang na nanonood ngayon, di kausapin mo. Kung di mo kayang kausapin, bigyan mo pagkain or mag-letter ka. Parang something like that. So make an effort. Kailangan mo mag-effort. Lalo na kung pakiramdam mo, malayo na yung anak mo sa'yo. Or malayo na yung member mo sa'yo. Ikaw ay merong kailangan gawin. Okay? Tamo, ayan, sabi nila Rods, di ba? Sabi nila Bert, hindi ako favorite, ganito, lagi parang nararamdaman ko na wala akong halaga. Nararamdaman nga. Kahit nasabihin mo na bilang magulang, ay hindi ko pinaparamdam yan. Or hindi ako ganyan, etc. Hindi mo alam kung ano ang tumatakbo sa loob ng anak. Di ba? So siguro gumawa ka ng mga ng paraan para kahit papaano ay maibsan yung ganong pakiramdam nila. Okay? Tapos yung mga bunso, di ba? Minsan yung mga bunso din. May iba na bunso yung favorite. Pero may iba naman, yung bunso naman yung tagapagmana ng mga lumang gamit. Di ba? So hindi ko alam. Iba-iba talaga. Iba-iba. God bless you, Alvin. God bless, God's favor be upon you. O, diba? Iba-iba talaga eh. Tapos minsan sa mga panganay, parang dala-dala mo naman yung bigat na dapat ikaw yung responsable. Diba? Parang dapat ikaw yung sasalo sa responsibilidad, breadwinner, etc. Minsan may mga gano'n naman sa mga panganay. Diba? So, iba-iba ng mga sitwasyon. Kaya sa lahat ng mga magulang na wala pang anak at kung may mga anak na kayo, siguro maganda na i-assess mo yung sarili mo. Tingnan mo sa mga anak mo, meron ba akong naging favorite? Meron ba akong parang naramdaman niya na left out siya? Baka meron akong anak na parang pakiramdam niya wala siyang halaga. Why not? Diba? Why not? Take some time na kausapin or kung hindi mo kayang kausapin, mag-letter o kung hindi mo kayang mag-letter, pakainin mo. Bilhan mo ng something, di ba? Bilhan mo ng something. Ito sa lahat ng mga OFWs, one of the struggles bilang isang OFW, syempre wala kang parang wala kang physical connection doon sa pamilya, doon sa mga anak mo, since nasa malayong lugar ka nga. But praise God, because we have social media nowadays. Meron ng mga video call, di ba? Huwag mong kalimutang makipag-usap. Ako, may nakikita ko ngayon kahit mga OFW, close pa rin sa mga anak nila dito sa Pinas. Kasi lagi magkakausap. No? Hanggat maaari, araw-araw, kausapin mo. Araw-araw, tawagan mo. Kamustahin mo ano nangyari sa'yo ngayong araw. Diba? Tama yan. Gabi-gabi, tawagan. Huwag kang papayag na hindi sila makakamusta, na hindi mo sila makakausap. Kasi may kakilala ko, close pa rin sila. Nasa OFW nanay niya, tapos siya nila sa Pinas. Ay, grabe, responsable yung anak. Mabuting bata. Close sila nung nanay niya. So, ganun lang, di ba? Yan, praise God. Huwag niyong hahayaan na mapalayo ang loob nila sa inyo. Kasi sa totoo lang, lalo kapag bata, lalo na kung ng ibang bansa ka tapos nasa forming years yung anak mo, nasa formation years, 0 to 7 years old. Doon sa 0 to 7 years old kasi, mga kapatid, dyan, kung ano yung tumatak sa isipan nila dyan, baon-baon na nila yon hanggang pagtanda nila.
Yun, baon-baon na nila yun. So, doon sa formation years na yun, dapat lagi ka nilang nakikita, pinaparamdam mo sa kanila yung pagmamahal, binubuhos mo sa kanila, doon mo sila tinuturuan, paatinin mo ng mga Sunday school, yan, magpaturo ng mga Bible study, lagi mong paatinin. Tapos kung may anak kayo, dalhin nyo sa church kahit makulit, kahit takbo ng takbo, laro ng laro, sanayin nyo sila na nandoon sila sa church. Alam nyo, struggle ng magulang ngayon, paano madadala yung anak nila sa church? Hindi kasi sinanay nung bata eh. Hindi sinanay. Na yan tuloy, hirap na hirap ngayon. Diba? Yan, tama. Maging barkada kayo ng mga anak nyo. Okay? Tama. Yes, isa yan sa mga problema. Minsan, iniisip natin, basta magpadala ka, okay na yon. Bigay mo yung pangailangan nila, okay na yon. Bigyan mo sila ng something, okay na yun. Hindi. Ang kailangan nila, ikaw. Okay? Train them young. Amen. Train up a child in the way he should go so that when they are old, they will not depart from it. Sabi ng Word of God yun sa Proverbs eh. Diba? Train up a child in the way they should go. So, hindi nila kailangan ng mga bagay na material. Ang kailangan nila ikaw, yung pagmamahal mo, yung concern mo, yung understanding mo sa kanila. Okay? So, yun. Yan. So, favoritism. Guard our hearts against partiality. Let us guard our hearts against partiality. And siguro lagi tayong, kailangan makita kasi sa atin, magiging example talaga tayo. Paano mo sila maaaya sa church kung ikaw mismo sabihin mo, hindi, kayo na lang, sige, attend kayo sa church. Kung ikaw mismo bilang magulang, hindi ka naman umaattend. Diba? Paano mo masasabi sa kanila magbasa ka ng Bible o magpray ka kung ikaw mismo hindi mo ginagawa? So let love be guided by truth. Sana tayo, puno tayo ng katotohanan, maiguide natin yung mga taong ito. Mag-guide natin yung pamilya natin, mga anak natin, asawa natin, etc. Mga kaibigan. Okay? I-guide natin. Ako po, wala pa akong asawa. Okay? Hindi ako professional pagdating sa ganitong usapin. What I'm teaching, guys, is biblical. Okay? Biblical. Ngayon, sa mga mag-asawa, tinuturo ko din sa inyo, di ba? Husbands, love your wives. So, mga asawang lalaki, mahalin ang asawang babae. Mga asawang babae, ano naman kailangan nyo gawin? Magpasakop, submit to your husband. Ngayon, sa mga children naman, sa mga anak naman, ang mga anak, biblical, okay? Nasa Ephesians to, Ephesians chapter 6. Hanapin ko lang. Ephesians 6:1 ata yun. Ayun, Ephesians 6:1. Sabi dito, children, obey your parents. Obey your parents. In the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Oh, may promise ang verse na ito. Ano ang promise ng verse na ito? Magkakaroon ka ng mahabang buhay. Sabi dito, so that, napin natin, okay? Okay, that it may go well with you and that you may live long in the land. Oh, di ba? Kapag ino-honor mo ang magulang mo, hahaba buhay mo. Hindi pansit ang nakakahaba ng buhay, kundi paggalang sa magulang. Kaya mga anak, huwag kayong sagot ng sagot. Di ba? Kahit nasabihin mo nasa katwiran ka. Ako minsan, guilty ako dito, di ba? Sinasabi ko to kasi guilty rin ako. May mga time na, lalo na dati nung hindi pa ako Kristiyano, grabe ako makasagot din eh. Grabe ako makasagot. Pero praise God, binago na ako ni Lord. Lahat naman siguro tayo, guilty tayo dito, di ba? Sabihin natin, hindi, may katwiran ako eh. Hindi, ito, ganyan. Alam mo kasi, sasabihin mo sa magulang mo. Kasi iba yung panahon nyo, iba yung panahon namin. Di ba? Alam ko yan. Okay. Iba kasi kayo dati kasi makaluma kayo, ngayon makabago na kami, blah blah blah. Okay. Ephesians 6:4 din. Yan, Ephesians 6:4. Kahit nasabihin mo pang nasa katwiran ka, magulang mo pa rin yan. Okay. Pero ito naman din sinasabi sa Ephesians 6:4 para kay Kelly. Ito naman sa mga magulang. Okay? Kasi sabi dun sa una, 'di ba? Children, obey your parents, honor your mother and father, etc.
Oo, di ba sabihin mo, pabalik, papunta ba lang kayo, pabalik na kami. Ito naman sa lahat ng mga magulang. Tingnan nyo, mga magulang, Ephesians chapter 6 verse 4. Sa lahat ng magulang, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Minsan, sa totoo lang, ito yung kulang natin di ba? Kailangan ng pangunawa ng anak. Okay, kailangan ng pangunawa. Ako po, masasabi ko sa inyo, doon po sa perspective na nag-alaga ako ng mga kabataan sa church. Siguro doon ako makaka-relate. So, nag-alaga ako ng mga kabataan sa church nung nagsisimula sila, as in, wala silang alam about their faith. Talagang wala, talaga. Ganyan. As in, mga bagong, mga believers. So, nung inaalagaan ko sila, ay, grabe naman talaga. Masakit talaga sa ulo. Kasi tuturuan mo sila You will build up their faith. 'Di ba? You will build their faith. Talagang tuturuan mo sila, itatrain mo sila, etc. Alam nyo ba, for God's glory, yung mga naiwan sa church na yung nag-resign ako, puro mga kabataan. And right now, they are doing the right thing. Sobrang proud ako sa kanila dahil grabe, yung mga tinuturuan ko dati, ngayon, mga leaders na po ngayon. Grabe. Mga leaders na rin ng church ngayon. Kaya to God be the glory po. 'Di ba? So, do not provoke your children to anger. Mga magulang. Siyempre sa mga anak, galangin nyo, huwag kayong sasagot, etc. Sa mga magulang naman, huwag nyo i-provoke daw. Sabi dito, do not provoke your children to anger. Baka pinoprovoke mo, 'di ba? Kaya baka nagiging ganun yung anak kasi may part din sa magulang na pinoprovoke niya yung anak niya. Kaya sabi dito, bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Sa lahat ng mga kabataan nandito, magpapamiting na ako sa inyo siguro bukas. Sa lahat ng mga kabataan, mag-join kayo ng group chat, ha? Sa lahat ng mga young people here. Tomorrow will be our first meeting. Via Zoom. Okay, via Zoom. Yes. So, mag-join kayo ng group chat. Nagising ako doon pa sa verse na yun. Do not provoke your children to anger. Huwag mo naman galitin kasi yung anak mo. Baka naman sinasagad mo rin, di ba? So, yun. Yun na naman. Magmahalan sa pamilya. Alam nyo, walang perfect na family. Walang perfect parents. Pero pwede tayong magpaturo. Siguro mag-invite ako minsan dito ng mga guests na magaling sa parenting. 'Di ba? Tingnan natin. Maganda 'yan, 'di ba? About parenting, may makapag-share sila sa atin. Oo, 'di ba? Parents at anak. Okay. So, yun, mga kapatid. Uy, popular na tayo. Praise God. Number 98. Salamat. Praise God. Nakita ko umilaw. Nag-yellow siya. Popular Live, number 97. Salamat, guys, sa mga Salamat sa lahat ng mga nagtatap-tap-tap, nag-share at nag-repost. At sa lahat ng mga nagsasend. Salamat sa inyo. Diba? Sa lahat ng mga nagla-live dito ngayong araw sa TikTok, pang 90 plus tayo. Diba? Praise God. Salamat. Ibig sabihin, mas marami pang pinapakita ni TikTok itong live natin sa maraming mga tao dito. So, please keep on tapping, sharing, repost, then send mga popular live. Yan, heart me. Piso lang naman yan. Yan, piso. At hindi na pupunta sa akin yung piso, mga kapatid. Baka may iniisip kayo. Hindi na pupunta sa akin yung piso. Okay. Oh, 97. 96 na. Tumataas siya, So, please keep on tapping lang. Tap, share, repost, ganyan. Yan. So, yan. Para tumaas-taas pa tayo. Number 988. Ang ganda ng topic, no? Praise God. So when preference replaces discernment, deception finds a door. Ulitin ko yon. When preference replaces discernment, deception finds a door. Anong ibig sabihin po nito? Okay, anong ibig sabihin nito? Isasend ko sa inyo. Explain natin.
When preference replaces discernment, deception finds a door. Minsan may mga kanya-kanya tayo mga preference. May mga gusto tayo, 'di ba? May mga gusto tayo. At minsan, dahil doon sa gusto natin, napapangunahan natin ng Panginoon. 'Di ba? Aminin nyo. May gusto ang Panginoon, may gusto ka rin. At minsan, hindi mo mahintay ang sagot ng Diyos, kaya inuunahan mo na siya. Kaya ang ginagawa mo, based on your strength, no? You rely on your wisdom, on your strength. Diskarte mo. Ay, hindi, diskarte ko na to. 'Di ba? Kasi meron tayong preference eh. Kaya kapag napalitan daw yung discernment ng preference, deception finds a door. Nakakapasok ang deception. Diyan tayo nagkakamali. Dahil may gusto kang mangyari, 'di ba? May gusto kang matupad. Tapos ang masakit kapag nagkamali ka na, 'di ba? Sana pala hindi ko ginawa. Sana pala. 'Di ba? Nangyayari po 'yan eh. So, totoo yun when preference replaces discernment. So, paganahin natin ang discernment. Ako, I appreciate those people na nag-chat-chat, nagme-message. Kahit matagal ako mag-reply. Na nagtatanong sila sa akin, sabi niya, Pas, tama ba itong gagawin kong desisyon? Maganda yun na may mga consultation. No, tama po ba itong gagawin ko? Kailangan ko po ng prayer, kailangan ko po ng insight, kahit hindi sa akin, humanap kayo ng pastor, humanap kayo ng mga godly counselors, leaders, na magpaano kayo, hingi kayo ng siguro para hindi kayo magkamali sa desisyon, lalo na kung major decision yung gagawin mo, magpa-pray ka, humingi ka ng payo, humingi ka ng advice sa mga tao na alam mo na makakatulong sa'yo. Hindi sa lahat ng tao. Because not everyone will understand you and not everyone will be happy for your success. Believe me. Okay? So, humanap ka lang ng mga taong mapagkakatiwalaan. Hello po, Tita Marlene. Good morning po. Ng mga taong mapagkakatiwalaan at alam mo, okay, na gusto nila na magtagumpay ka sa buhay. Okay? So, hindi lahat kinukwento. Hindi lahat ng katagumpayan sinasabi. May mga pagkakataon kailangan mo sarilinin muna yan. Huwag kang excited, di ba? May kasabihan na ganyan eh. Yung kapag, ano bang tawag doon sa ganung kasabihan? May tawag doon eh. Yung, hindi pa nangyayari, sinabi mo na. Tapos hindi nangyari. Parang ganon. Na-jinx. Jinx ba yun? Parang na-jinx. Something like that. Ganyan. Kasi di ba excited kang ikwento, ganyan. So ngayon, dahil excited ka, hindi tuloy nangyari. Naudlot, ganyan. Jinx ba yung tawag doon? Ayun, jinx. So hanggat hindi pa talaga lutong-luto, wag mo nang kwento, di ba? Nang kwento. Yun, nabibilang ka agad ng sisiyo na hindi pa napipisa ang itlog. Yun, nagbibilang agad ng sisiyo na hindi pa napipisa ang itlog, di ba? Yun. Na evil eye. Uso yan ngayon, di ba? Na evil eye. Yun. Paganahin ang discernment. Okay? Paganahin ang discernment. Nasa huragi ang tawag mo doon. Malay mo, di ba? Naalala ko dati. Merong bibi yung lolo ko. Tapos, nanganak ngayon yung bibi. Bata pa ako nun. Ngayon, ang daming itlog. Ngayon, kumuha ko ng isa. Tapos, bata pa ako nun. Kinuha ko yung isa, tapos binasag ko yung itlog. Bilang ng lolo ko yung bilang ng lolo ko yung mga itlog. So, ngayon, kinuha ko yun, tapos binasag ko. Tapos pinaglaruan ko yung sisiyo kasi medyo malaki na yung sisiyo eh. Pabuhay na siya, ganyan. Sa dista, nung bata. So pinag-eksperimentohan ko yun yung bibe, ganyan. Yung mismo. Kasi mapisa na siya.
So, ang nangyari, syempre mapapagalitan ako. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng ibang itlog. Nakakatawa tong kwento ko na to. Naghanap ako ng isang itlog kasi may nakita ako na itlog ng manok. Itlog ng manok. So, kinuha ko yung itlog ng manok, nilipat ko doon sa itlog ng itlog ng bibe. Nalagay ko doon, kumuha ko ng isa. Tapos nilagay ko doon. Ngayon, itong nakakatawa. Nakakatawa. So, napisa yung mga itlog. Tapos, may isang sisiyo na kasama ng mga itek. Legit. As in. Kasama ng mga itek. Kaya natatawa ko. Siyempre, yung manok, kasama siyang kumakain ng mga itek. Ganyan. So, parang feeling ng bibe, anak niya rin yung Kaya nakakatawa yung kwento na yun. Yun lang, na-share ko lang sa inyo. Buti nga sabay na pisa eh. Buti na lang kasabay na pisa yung pero hindi naman hinanap ng lolo ko yun. Nakakatawa. Oo. Ang galing. Amazing, no? Nung bata ako na, pwede pala yun, yung gano'n. Kaya natatawa ako habang kumakain sila, 'di ba? Tapos medyo malalaki-laki na yung mga sisiyo. Pag kumakain sila, nakakatawa kasi merong isang sisiyo nakakasama ng mga itik na kumakain. Ganyan. Buti hindi naman. Ewan ko kung nagtaka si Lolo. Siguro, hindi ko alam. Nakakatawa. So, yun, di ba? Yun yung mga bata tayo, minamanipula natin. Di ba? Kaso sa pagmamanipula natin, manipulating is not it's not a good thing. It's not the wise choice to do. Kasi 'di ba, siyempre pag lumaki 'yon, wala na, alis na rin siya. So hindi natin maitatago habang buhay ang isang sikreto, lalo na kung ito ay mali talaga. Kung ito ay mali. So lesson sa akin 'yun nung bata ako, 'di ba? Hindi ako umamin hanggang ngayon. Nasa langit na si Lolo. So tatang, alam mo na ngayon. Kung bakit may isang itek. Kung bakit may isang sisiyo doon sa itek. Ay, nako. Walok ng biyanang ko, nanay. Hala, narinig niya na yun. Pasaway talaga. So, yun. Hindi natin habang buhay maikukubli talaga ang isang kasinungalingan. Okay? Lalabas at lalabas yan. Kaya, ngayon pa lang, kung meron kang ginagawang pagkakasala, may tinatago ka, i-broadcast mo na yan sa Lord. Walang sikretong hindi nabubunyag. Number 2 na. Number 2, second point. Deception produces temporary gain, but lasting pain. Alam nyo na. Deception produces temporary gain, but lasting pain. Okay. So, maganda to. So, ngayon po, ano nangyari na dito? So, pareho na silang, 'di ba, nag-hunt. So, ngayon po, ang nangyari, na unang dumating si Jacob. Una siyang dumating. Sabi dito, look, Jacob replied to Rebecca. Okay. So, di ba nung pinapakuha na ni Rebecca pinapahuli niya na yung anak niyang si Jacob, sabi niya, pero Nay, sabi niya, my brother Esau is a hairy man. Mabalahibo daw siya. And my skin is smooth. What if my father touches me? He'll see that I am trying to trick him, and then he'll curse me instead of blessing me. But his mother replied, sabi ni Rebecca, sige po, Tita Marlene, nag-reply po ako mamaya. Pasensya, nasa hospital po ako kahapon sa check-up. So, mamaya po, reply ako. But his mother replied, then let the curse fall on me, my son. Just do what I tell you, go out and get the goats for me. So, Jacob went out and got the young goats for his mother. Rebecca took them and prepared a delicious meal. So, naghanda na si Rebecca, just the way Isaac liked it. Then she took
Esau's favorite clothes, which were there in the house, and gave them to her younger son, Jacob. She covered his arms and the smooth part of his neck with the skin of the young goats. Then she gave Jacob the delicious meal, including freshly baked bread. Grabe si Rebecca, no? Very... Kaya talagang yung pangalang Jacob, ibig sabihin talaga ng deceiver eh. Mapanlin lang. So, ito nangyari. Genesis 27 verse 19. 18 muna. So, Jacob took the food to his father. My father, he said. Yes, my son. Isaac answered, who are you, Esau or Jacob? Then, sabi ni... no, natapos na ata ang ating background music. Yan. So, Jacob replied, it's Esau, your firstborn son. I've done as you told me. Here is the wild game. Now, sit up and eat it so you can give me your blessing. Sabi ni Isaac, how did you find it so quickly, my son? Para kayo nanonood ng ano, di ba? How did you find it so quickly, my son? The Lord, your God, put in my path, Jacob replied. Then Isaac said to Jacob, come closer so I can touch you and make sure that you really are Esau. So Jacob went closer to his father and Isaac touched him. The voice is Jacob's, but the hands are Esau. Isaac said. But he did not recognize Jacob because Jacob's hands felt hairy just like Esau's. So Isaac prepared to bless Jacob. But are you really my son, Esau? He asked. Yes, I am, Jacob replied. Super book na pas. Okay, so yun yung nangyari. Okay? What happened here? Ano ang nangyari? Si Jacob ang nakatanggap ng pagpapala. Okay? Jacob received that blessing. Pero, may kapalit. He loses his home. Natanggap niya yung pagpapala na yon, pero nawala siya doon sa lugar na yon. Kasi may nangyari pa dito. Mamaya babasahin po natin. So, God's promise does not require sinful shortcuts. Kasi, sana hinintay na lang nila yung pagkilos at gagawin ng Panginoon. Kasi, may pangako naman ng Lord sa Genesis 25 eh. And, alam nila yon. Alam nila na yung blessing na yon para kay Jacob. 'Di ba? Alam ni Rebecca yon, alam ni Jacob yon, alam ni Isaac yon. Pero, pinili nilang manipulahin. 'Di ba? Hindi sila naghihintay ng tamang oras at timing ng Lord. So yes, natanggap niya yung blessing na yon, but he loses his home. Again, God's promise does not require sinful shortcuts. Alam nyo, totoo lang, mahilig tayo sa shortcuts. 'Di ba? Gusto natin hanggat maaari mas mabilis. Kaya nga sa panahon ngayon usong-uso ang mga instant, 'di ba? Instant noodles, instant coffee, instant ganito. Gusto natin mabilisan ng lahat. But God's promise does not require sinful shortcuts. Okay? Yeah, 'di ba? Yung mga instant na 'yon not healthy. Yun na nga eh. Not healthy. So yes, maaaring mabilis yan ngayon, pero magkakaroon yan ng impact in the future. Nag-e-enjoy ka ngayon, 'di ba? Lahat instant ngayon eh. One click away, isang book mo lang, 'di ba? Lahat nasa gadget na, napakabilis ng mga pangyayari, etc. All instant. But the question is it beneficial? Beneficial ba yung ginagawa mo? Kasi sabi naman yun sa Word of God all things are permissible but not all things are beneficial. Lahat pwede mong gawin pero hindi lahat makakabuti sa'yo. Diba? God's promise does not require sinful shortcuts. Huwag mong manipulahin. Trust God's timing. Trust God's timing. Avoid manipulation.
Kapag controlling, kapag manipulator ang tao na yan, ay, mahirap. Mahirap. Mas mahalaga ang integridad. Integrity matters in fulfillment. Siguro pwedeng sabihin na, okay, nangyari naman yung gusto ko eh. Diba? Nangyari naman yung gusto ko. Pero sa paanong paraan? Sa paanong paraan nangyari? Sa kagustuhan mo ba? O sa kagustuhan ng Panginoon? Actually, medyo nagtaka naman, di ba? Nakita naman dito, nagtaka naman siya eh. Sabi niya dito na yung boses mo, siguro dahil sa katandaan na lang din, di ba? Yung boses mo, si Jacob. Pero ang balat mo, si Esau. Siguro that time, yun na yung naging confirmation kay Isaac. Diba? Tsaka ito may mga pagkakataon, nakuha mo yung gusto mo pero hindi ka masaya. Diba? May mga ganyan. Nangyari yung gusto mo, naging masaya ka ba? Naging payapa ka ba? O may naapakan kang mga tao? O di iniisip mo pa yun? Diba? Iniisip mo pa yun. Yes po, alam mo yan, Papa. Opo, diba? Hindi kasi ibig sabihin na nakuha mo or nangyari yung gusto mo, magiging masaya ka. Lalo na kung alam mo sa hindi magandang paraan nangyari. 'Di ba? Lalo na kung alam mo na minanipula mo, lalo na kung alam mo na kinontrol mo yung sitwasyon kaya nangyari. Sometimes sabihin pa natin, praise God, nangyari. Gumawa ka rin eh. I mean, kinontrol mo eh. Nagmanipula ka eh. Di ba mas masarap yung nangyari dahil alam mo na ang Diyos ang kumilos? Di ba mas masarap na kaya natupad kasi nangialam ang Diyos? Mas masarap yun, mas fulfilling yun. Kesa yung, Lord, ang tagal naman, tutulungan na kita. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Hiyang-hiya naman si Lord sa'yo, di ba? Sabi mo, Lord, ang tagal namang mangyayari. Sige, ako nang bahala. Sige, didiskartehan ko na, Lord. Ang tagal mo eh. Di ba? May mga ganon. Ako na, sige Lord, pahinga ka lang muna dyan. Okay, ako na to. Tabi ka muna. Delikado. Di ba? Pakialamero ang peg. Itabi mo, Lord, ako na. Di ba? Ay, nako. Mapapahama ka kapag ginawa mo yan. Mapapahama ka. Huwag mong pangunahan ng Panginoon. Diba? Pero guilty tayo dyan lahat. Guilty tayo. Kasi minsan, inip na inip ka na. Diba? Gustong gusto mo na. Kaya sabihin mo, sige, magbabayad na lang ako. Diba? Magbabayad na lang ako para mapabilis. Ay, nako. Okay, thank you, Angie. God bless you po. Diba? Hindi naman lahat nadadaan sa pera eh. Pero sa mundo natin, umiiral talaga yan. Diba? O sige, nakuha mo. Pero sabi ko nga sa'yo, may kapayapaan ka ba? Masaya ka ba? Sa palagay mo ba, nalugod si Lord sa ginawa mo? Ikaw ang makakasagot niyan. Diba? Ikaw ang makakasagot niyan. Integrity matters in fulfillment. Again, trust God's timing. Avoid manipulation. Integrity matters in fulfillment. Masarap po na nangyari at naganap dahil pinahintulutan ng Diyos. Masarap na nangyari dahil nakita mo kilos at galaw ng Panginoon to. Kilos at galaw ng Panginoon. Huwag mong brasuhin. Huwag mong pangunahan ng Lord. Hayaan mo siya na kumilos. Yeah, God bless you. Yan na naginip daw siya. This is confirmation. Amen. God bless you. God's will is still the best. Amen. So what is gained through deception is often paid for in peace.
Pakinggan nyo. What is gained through deception, kung ano man yung nakuha mo, okay, dahil sa panloloko, ang kapalit niyan kapayapaan. Walang kapayapaan kapag alam mo na galing sa masama kaya nangyari. Okay, you will have no peace. Amen. Walang kapayapaan. So, what matters most for us believers? May peace sa puso natin. Diba? May peace sa puso natin. Kasi tignan niyo yung iba, maraming pera, walang kapayapaan. Tayo, nasakto lang, diba? Pero, nag-uumapaw naman ang kapayapaan. Tsaka kasi hindi talaga natin ini-equate sa dami ng pera o sa laki ng bank account na mayroon sa dami ng sa taas ng ipon natin sa mga bank accounts natin o sa mga properties natin. Hindi nasusukat doon ang ang kapayapaan natin eh. Kasi yung iba, pag wala ng pera, wala ng kapayapaan, di ba? Parang si Paul lang yan eh. Si Paul, nakaranas siya ng mayroon siya, nakaranas siyang wala siya, pero nandun pa rin siya sa paglilingkod niya sa Lord. Diba? Naranasan niyang mabusog, naranasan niyang magutom, naranasan niya ang maraming mga bagay. Hanggang wakas, nagpatuloy siya sa Panginoon. He fought the good fight of faith. Napagtagumpayan niya ang karera sa mundong ito at napanatili niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Mind you, brothers and sisters, may time na meron ka, may time na mawawalan ka. May time na punong-puno ka, may time na said ka. May time na marami kang lakas, may time na manghihina ka. But in both circumstances, brothers and sisters, please focus your eyes on God. Mabuhay ka ng marangya, praise God. Kung mawalan ka, praise God. Malakas ka, praise God. May sakit ka, praise God. Sa lahat ng sitwasyon at pagkakataon, purihin ang Panginoon. Palakpakan nga natin si Lord. Amen. Natututo ba so far? Natututo, nabibless pa? Amen. Amen. Every trials. Yan. Praise God. And point number 3, and the last. Point number 3. Point number 3. God's sovereignty redeems human failure. Diba napakabuti pa rin talaga ng Diyos eh. Kahit may pagka-manipulating tong mga taong ito, mga characters po na ito, nanaig pa rin ang kalooban ng Diyos eh. God's sovereignty redeems human failure. Alam niyo po, kahit na napakalaki ng pagkakamaling nagawa natin, sabihin na natin, napakamakasalanan nating lahat. But He can still redeem us. There's still redemption. Kahit sa napakalaking kabiguan na nagawa natin, pwede tayong iahon ng Diyos eh. Pwede niya tayong hanguin mula sa putik ng pagkakasala at pagkakamali at kabiguan. Amen. Kayang-kaya ng Diyos yun. He's our Redeemer. He's our Redeemer. Sabi sa Genesis 27 to 28. So ito na nangyari na, di ba? So na-bless na si Jacob. Okay. Ito na yung blessing ng Lord, di ba? So kinain niya na si Jacob, hinalikan ng kanyang ama, and when eyes ako at the smell of his clothes, naamoy niya yung amoy ni Esau kay Jacob. At sabi niya, the smell of my son is like the smell of the outdoors which the Lord has blessed. Ito na yung blessing ng Lord. From the dew of heaven and the richness of the earth,
May God always give you abundant harvest of gain. Wow, nakita ko yung abundant harvest. Alam nyo, confirmation to sa atin. Kasi di ba our declaration for this year, year of abundant harvest. Year of abundant harvest. So ito, confirmation sa atin. May God always give you abundant harvest of grain and bountiful new wine. May many nations become your servants, and may they bow down to you. May you be the master over your brothers, and may your mother's sons bow down to you. All who curse you will be cursed, and all who bless you will be blessed. I declare that blessing na binigay ni Isaac kay Jacob na mag-manifest din po sa atin. Can I just pray and declare this promise of God, and let us claim it by faith? I will read again. I will declare, but this time take it as your own. Okay? You claim it like it's yours and receive it. From the dew of heaven and the richness of the earth, may God always give you abundant harvest of grain and bountiful new wine. May many nations become your servants, and may they bow down to you. May you be the master over your brothers, and may your mother's sons bow down to you. All who curse you will be cursed, and all who bless you will be blessed. This all we ask in prayer by faith in the name of Jesus. Amen. Amen. Amen and amen. Praise God. All who curse you will be cursed, and all who bless you will be blessed. Amen and amen. Praise God. Galing ni Lord, no? So yun, natanggap na yun ni Jacob. Kahit na mali yung pamamaraan, no? Though the method was wrong, but still God's declared purpose, or God's declared purpose stands. Kasi sinabi niya na yun sa Genesis 25 Sinabi niya na yun Yeah, praise God po, praise God. So God is not limited by flawed vessels. Kahit na gaano pa tayo po kasama, o may mga nagawa tayo, kahit po tayo ay mga flawed vessel, alam niyo yun, may mga pagkakamali talaga tayo Pero kaya pa rin tayong gamitin ng Diyos. Do you believe that? Kaya ka pa rin gamitin ng Panginoon. Kasi sinabi niya na yon. At gagawin niya yon dahil sinabi niya. Kahit may pagkakamali si Jacob, si Rebecca, even Isaac. No, kahit may pagkakamali sila, at the end of the day, we are all sinners. Sino bang hindi nagkasala? Lahat tayo may mga flaws sa buhay. Lahat tayo may mga kabiguan, pagkakasalang nagagawa. Pero hindi ibig sabihin, hindi na mangyayari at magaganap ang plano at kalooban ng Diyos. Because God's plan is secure. God's plan is secure. So we just need to trust the Lord and learn from our past failures. Nangyari na nga po. Hindi mo na mababalikan yan. Hindi mo na mababago yan. Nangyari na yung pagkakamali, kabiguan mo, but it will never define who you are in the future. Amen? Hindi ka isang pagkakamali. Hindi ka habang buhay na pagkakamali. Yes, nagkamali ka, pero kaya kang baguhin ng Diyos. Kaya pang itama. So we just need to learn from our past failures.
and walk forward in grace, mga kapatid. Ano bang mangyayari kung hihinto ka? May mangyayari ba? May mangyayari ba? Nagkamali ka, hihinto ka, may mangyayari ba? Wala. Maging stagnant ka. Nalulugmo ka. And nothing will change. So walk forward in grace. Ito ba gusto kong sabihin sa inyo? God's purpose is greater than our mistakes. God's purpose is greater than our mistakes. And let God's purpose prevail po, mga kapatid. Let the purpose of God, let the perfect will of God be done in our lives in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen? Diba? Pinagpala pa rin si Jacob at the end of the day. So Genesis chapter 27 teaches us for our conclusion po. 3 things. Favoritism distorts judgment. Deception causes pain. And God's purpose prevails. Favoritism distorts judgment, deception causes pain, and God's purpose prevails. So alam nyo na, no judgment, no favoritism, okay? Kapag nangyari dahil sa gusto mo pero hindi galing sa Diyos, hindi kalooban ng Diyos, it will cause pain. No, it will cause us pain. So let's always trust the perfect timing of God and let God's purpose prevail. Amen. Let God's purpose prevail. This chapter of Genesis, itong chapter po na ito, it is not something na it is not something na pwede nating i-imitate. No? It's not a model to imitate. But maybe Genesis chapter 27 is a warning. No, it's a warning to heed. Na kailangan nating malaman, okay, kasi may sinabi na ang Lord, paniwalaan mo, panampalatayaan mo, tayuan mo. Okay, tayuan mo ang purpose at plano ng Panginoon. Amen? So this is a warning for all of us, brothers and sisters. Huwag mong manipulahin, huwag mong kontrolin, huwag kang magkaroon ng favoritism. Magtiwala ka sa plano ng Panginoon. So for our final words, brothers and sisters, ano na tayo? Popular number 80. Praise God. Sa lahat ng wala pang fan club, badge. Yeah, just click that one. Paabutin natin sa 100. Konti na lang yan. Ilan pa ba? 35. Magtiwala sa plano ng Panginoon. Magtiwala sa plano ng Diyos. Amen. So last final words for today's devotion po. Even when people fail, God's plan never does. God's plan never does. Mabibigo tayong lahat.
pero hindi ang plano ng Diyos sa ating buhay. Yan. Even when people fail, God's plan never does. Amen. Even when people fail, God's plan never does. At dyan po nagtatapos ang atin pong devotion for today. Kamusta? May mga natutunan po ba tayo? May mga realizations po ba tayo? Amen? Maganda po yun na hindi lang tayo basta na blessed, natuto po tayo. At ito po yung magiging simula ng pagbabago ng ating mga buhay. Kaya sa lahat ng mga first time dito, follow nyo lang po tong Heart to Heart sa FB. Yan, FB. Tapos, subscribe lang po kayo. Punta po kayo sa YT para makapag-subscribe kayo sa ating YT channel at mabalikan nyo po yung mga previous devotions po natin. Konti na lang, 38 na lang mga kapatid. 38 na lang. Okay? Nadapa, amen, pero hindi pa huli ang lahat. Babangon tayong lahat. Babangon po. Amen? Purihin ang atin pong Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise God. God is so good po. Ang sarap, no? Sarap na mag-aral ng salita ng Diyos. Malakas na naman tayo. Di ba? Malakas na naman tayo. Ay. Kaya kahit na mga pagdaanan natin sa mga susunod na oras ngayong araw, magtitiwala lang tayo sa plano ng Diyos. Trust the process. Amen. Thank you, Lord. Very refreshing. Amen. So, sige, pray muna po tayo. Yan, pray muna po. God bless you. It's me, JJ, sa exam. God bless. So, wag na magsha-shortcut, ha? Alam niyo, every time na nagde-devotion tayo, ang daming mga topics na na napupuntahan natin. Sa halos lahat, 'di ba? Talagang siya, parang holistic. Holistic siya. Parang sa lahat ng aspeto ng buhay, makikita mo talaga yung sarili mo dun eh. Pamilya, personal, pangarap, 'di ba? Mga kamalian and all. Okay? So, yun. Pray muna tayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Opo, diet na tayo. Wala pa po akong date eh. Pero siguro baka first day po yun. First day na lang tayo. Okay. Amen. Sige po, pray muna po tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Can we just all close our eyes? Kung kaya, just close your eyes, just bow down your head, and let us pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Naging mabuti po ba ang Panginoon sa atin? Naging mabuti po ba siya? Kung naging mabuti po ang Diyos, karapat-dapat po siyang pasalamatan. Let us close our eyes. Let's bow down our head and let us pray. Thank you, Jesus. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, at nagpapasalamat sa iyong mga bagay na ginawa, Panginoon, sa araw po na ito. Thank you, Lord, for being with us in this morning devotion. Truly, that your presence is here po. Nandito ang iyong presensya. Thank you, Lord, for your word na nag-expose sa tunay na laman ng aming mga puso. Hindi para i-condemn po kami, hindi para i-judge kami, but you want us to be restored in your presence. Lord,
in our reflection dito po sa Genesis chapter 27, Panginoon, kinukumpisal po namin na minsan sa aming buhay, naging kagaya po kami ni Isaac, ni Rebecca at ni Jacob, Panginoon. Minsan, naging bulag din po kami dahil sa mga kagustuhan namin in our own personal preference, Panginoon. May mga pagkakataon din po na naging kagaya po kami ni Rebecca, Panginoon, na tinry po namin kontrolin ang outcome instead of trusting you. And there are moments, Lord, na naging kagaya po kami ni Jacob. Gusto po namin ng mga shortcuts instead na maghintay kami sa perfect timing mo. Yet even in all of this, God, you remain faithful. You remain faithful, God. Naging tapat ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya Lord, lumalapit kami sa iyo, humihingi kami ng tawad sa mga panahon at pagkakataon na minamanipula namin, Panginoon, ng iyong kalooban. Humihingi kami ng tawad, Panginoon, sa mga pagkakataon na nawalan kami ng pagtitiwala sa iyo, sa mga panahon na nag-compromise kami at nagkaroon kami ng selfish desire. Create in us a clean heart, O God. Renew a right spirit within us this very moment. Tanggalin mo ang lahat, Panginoon, ng deception, ng pride, ng bitterness, ng resentment, Panginoon. Hallelujah. Tanggalin mo ito, Panginoon, sa aming puso, sa aming isip, at sa aming mga buhay. Lord, may you heal broken families na mga nire-representa ng mga viewers po ngayon. Pagalingin mo ang lahat ng mga relationship na nasira, ang magulang sa anak, ang anak sa magulang, ang mga magkakapatid, ang mga relatives, Lord, in Jesus' name, and mga loved ones. Kung meron man pong nakaranas ng favoritism, kung nag-cause man po ito ng pain, Panginoon, kung nag-cause po ito, Panginoon, ng pasakit sa miyembro ng pamilya, Lord, I speak restoration. In Jesus' name, I speak restoration. Kung meron man pong na-divide ng deception, magkaroon po ng reconciliation sa pangalan ni Jesus. At kung meron man po dito na ilang taon na, Panginoon, ilang taon na nabit-bit-bit, Panginoon, ang sakit sa kanyang puso. Maybe for so many years, God, I pray for your healing to flow upon that person who is watching right now. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na narinig po namin. Thank you, Lord, for your purpose na hindi po nakakansela, Panginoon, ang aming mga kabiguan. We thank you, Lord, for your calling. We thank you, Lord, that even though we fall short, your grace is sufficient. Your grace is sufficient, Lord, sa kabila ng aming mga pagkakamali. Turuan mo kami palagi magtiwala, sumunod sa iyo, to trust in your process, Panginoon. At hayaan mo rin, Panginoon, na bago kami umalis sa platform na ito, bago kami maghiwa-hiwalay, Panginoon, mangyari at mag-prevail ang purpose mo. Hindi dahil sa lakas namin, kundi dahil sa biyaya mo sa aming buhay. Taas po natin ang ating mga kamay, Panginoon, we surrender our plans to you in Jesus' name. Our fears, our families, our future, we surrender everything in your hands. Have your way, Lord, in us, through us, and beyond us. Maraming salamat po. Balutan mo kaming lahat ng iyong banal at makapangyarihan dugo sa araw po na ito. In Jesus' name, let thy perfect will be done. Be with us. Hanggang mamayang gabi, hanggang sa evening devotion, hanggang matulog kami, we know that your presence will be with us, Lord God. May you strengthen your people. Palakasin mo kami, mga nagtatrabaho, naghahanap buhay, nagnenegosyo, nag-aaral. Give them the wisdom, favor, and knowledge that they need, Lord. The anointing, Lord, that will make them different, Lord, sa mga tao na nakakasalamuhan nila. Thank you, Jesus. We give you all the glory, we give you all the honor, and we lift up all the praise in your name alone.
In Jesus' name, we pray. And everybody will say and agree, Amen, Amen.